Kung sa fuel consumption po ang usapan, dito na tayo sa Suzuki Smash FI. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Pero dalawa lang din po ang kulay na available dun sa carb na naka-mags. Marami hong bagong unit dito sa Suzuki Motorcycle Pagsanghan. Kaya sa mga interesado po sa Suzuki Motorcycle, ayan, iba't ibang klaseng motorsiklo. Ayan, naka-display po sa kanilang showroom. Okay, dito po sa left side natin, nandito po mga Suzuki Raiders FI. And then, siyempre, yung bagong labas na kulay po na Suzuki Bergman EX125. And then, yung ibang kulay na available, ito po sa Suzuki Bergman Street. And then, nandito pa rin po yung kanilang Suzuki Gixxer FI at saka yung Suzuki Avenis na 125. Yan, FI din po. At saka yung dalawa pang kulay po ng Bergman na matte black. Naalala ko tuloy mga riders, nung panahon kasi namin kapag naka-mag wheels ka na sikat ka na sa kalsada noon. Nung ako po ay naka-spoke wheels, yung una ko mga motorsiklo, medyo prone siya pagdating sa UP-UP. Halimbawa na o-audio siya agad pag halimbawa nalubak tayo ng matindi. Tapos pag-alignment po niya medyo matagal. Unlike dito po sa mag wheels, bago siya mabengkong, talagang malakas na impact pa bago sa lubak, bago siya ma-UP. Bukod doon, wala na namang ibang issue at matibay naman po itong kanyang alloy na mags. Unahin na po natin dito sa kanyang front tire. Although naka-mags po siya, pero tube type pa rin po ang kanyang gulong. Bali, MVP Star po ang kanyang brand, pero Japan technology naman po. And then may sukat po siya na 70 by 90 by 17. And then meron po siyang max load capacity na 290 pounds. And then panalo rin sa kanyang kulay, di ba? Meron yung kulay red sa kanyang decals. Makapansin natin sa kanyang color combine na ginamit, almost black lang po at saka red. And then naka-single disc po siya na may single piston caliper dito sa kanyang front brake na meron pong brand na Nissin. And then telescopic fork na front suspension. And then mas naging aggressive po ang design dito sa kanyang front view. Okay, makikita natin meron siyang air intake dito. Makakatulong po yan para sa aerodynamics ng ating motorsiklo. Okay, meron po siyang bulb na turning signals.
And then halogen bulb naman po na headlight. Okay, bali all bulb pa rin po ang mga lighting system ng Suzuki Smash 115cc. Then dito po sa harap, dito po yung kanyang emblem na letter S, nakakurub naman po siya. And then ayan, meron siya mga bolt dito, kabitan pa po ng carrier or ng plate number. Ayan, kagaya ng sabi ko, marami ho siyang air intake, makakatulong din po yan sa cooling system ng ating motorsiklo. Stoplight, taillight, turning signals, all bulb din po dito sa rear. Dito sa kanyang rear tire, meron po siyang sukat na 80 by 90 by 17. And then naka drum brake po sa kanyang rear. And then dual shock absorber naman po sa kanyang rear suspension. And then very stylish po yung heat guard ng kanyang muffler. Bukod sa metal na po ang ginamit na heat guard, combined metal po siya at saka plastic. And then naka chrome na rin po ang kanyang kulay. Ayan, fully protected po tayo sa kanyang heat guard dahil hanggang halos elbow po covered ng kanyang heat guard. And then hindi ho ganun katabaan yung kanyang stock na muffler. And then ang maganda naman po dito sa mga semi-automatic na motorsiklo ng Suzuki Smash, less maintenance po talaga siya dahil meron lamang po siyang 650 ml na engine oil capacity. And then pagdating po sa kanyang gearbox, 4-speed po siya. And then rotary naman po sa kanyang gear shift pattern. Very classic po ang kanyang kickstart. Ayan, may pagka-stainless siya, di ba? Then napansin ko po, medyo maliit yung kanyang brake pedal. Pero sa aftermarket naman, maraming mabibili dito na brake pad or cover para maging komportable po ang ating pag-apak. And then dahil chain drive po ang kanyang drive type, kaya nabanggit ko po na less maintenance na. Wala na tayong po problemahin na CVT katulad ng sa ating mga automatic na motorsiklo. Kadena lang po ang ating aalagaan. Siguro naman bago tayo magpalit ng kadena, aabot ito ng mga ilang taon pa. Okay, stainless din po yung kanyang gear pedal. Yun lamang po, napansin ko, medyo maliit po siya. Pero kung nakasapatos naman po tayo lagi pag magmumotor, wala naman problema, hindi ito basta-basta dudulas. Unless, lagi po tayong nakachinelas. Pero kung hindi po tayo komportable, may mga nabibili pa rin naman po na universal pad para dito. Okay, unahin na po natin dito sa kanyang meter panel at medyo na-attract po ako kasi mapapagkamalan nyo po siyang digital pero pure analog po yan. At ang maganda ho rito, kompleto po yung kanyang mga indicators. Okay, nandito po sa lower part ng panel yung kanyang neutral sign. And then yung pong 1, 2, 3, 4, yan po yung ating gear position. Napakahalaga po niyan sa rider, lalo na kung hindi ho marunong makiramdam ng cambio. Okay, nandito naman po sa taas yung kanyang fuel indicator. And then dito po sa baba yung kanyang check engine sign, high beam, low beam, turning signals, and then speedometer. At yung sa gitna naman po ay yung odometer. And then organized naman yung kanyang mga switches and button. Dito po sa left side, nandito po yung kanyang high beam, low beam, turning signals, horn, ayan yung kulay yellow na button. And then dito sa kabila, kulay yellow din na button po, yung kanyang electric starter push button. Okay, wala po siyang charging port dito sa baba. And then sa kanyang ignition, ayan, meron naman secure shutter key para pag halimbawa kung iiwanan natin sa parking ng matagal, make sure po natin na isara natin yan para hindi umadistro ka or pag umulan, pasukin ng tubig. Nga pala mga ka-riders, napansin ko, the same lang din po ng design ng decals dito sa mugs variant at saka dito po sa kanyang spoke wheels na variant. Pero pareho po silang F5. Then nagustuhan ko po yung improvement na ginawa sa kanyang dimension. Medyo mas mabalgi po siya ngayon unlike po dun sa mga naunang labas ng Smash. Medyo makitid po yun eh. Pero syempre, yun po yung identity at characteristic ng isang Suzuki motorcycle. Kagaya po ng Suzuki Raiders. Kaya sigurado sa top speed, mamaya pag-usapan natin, sigurado matulin po ang ganitong klaseng motorsiklo. Yun lang mga ka-riders, wala po siyang utility hook dito sa gitna. Pero meron naman siyang abang. Ayan, may bolt po dito. Pwede tayo magkabit ng mas malaki pang basket or carrier na pwede natin paglagyan ng ating pinamili. Okay, bago po natin i-check yung kanyang U-box, napansin ko po yung kanyang upuan, quality ng kanyang seat cover. And very premium. And then makapal din naman po. And then hindi siya madulas, magaspang din po yung kanyang seat cover. Although wala siyang stitches dito sa kanyang palibot ng upuan at one tone lang din naman po siya. And then yung kanyang shape, yung tabas naman po niya, tama lang din. Hindi masyadong makapal po ang ampom dito po sa back rider seat. And then dito naman sa ating rider seat, nakahulma naman din sa ating hita.
Okay, meron po siyang 7.6 liters na underseat storage. So obviously, kahit half face po, hindi kakasya dito. Siguro yung mga nutshell lang na mga helmet, pwede. May pwesto po yung kanyang basic tools, yung kanyang manual at warranty. And then, check natin yung kanyang stock na side mirror. Ayan. Yung oblong po na side mirror. Ayan. Suzuki na brand. And then sa kanya pong fuel tank capacity, meron po siyang 3.7 liters na full tank. And then ito, yung pinaka-importanting pag-uusapan natin tungkol sa fuel consumption. Sa manufacturer's claim, nasa 68 kilometers per 1 liter. Okay, chinek po natin sa Google Map. Yung pong 68 kilometers ay from Santa Cruz po hanggang Alabang, Muntinlupa na. So sa 1 liter lang, ang layo na po na mararating ng Suzuki Smash 115. Kaya kung ang concern nyo naman po ay talagang sa fuel consumption at service lang sa trabaho, sa school at sa palengke, ang sigurado ho, makakatipid po tayo ng gusto dito sa Suzuki Smash 115cc. And then ito na sa top speed. All stock po ang usapan ha. Dahil kapamilya po siya o nakababatang kapatid ng Suzuki Raider, nasa 130 kilometers per hour ang kanya naman pong top speed. Kaya sigurado kahit 115cc lang po siya, may hirapan pong humabol dito mga 125cc. Basta all stock lang po ha. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po sa kanyang cooling system, pero fuel injection po sa kanyang fuel supply system, 113cc displacement, and then meron po siyang maximum power na 6.9 kilowatts at 7,500 RPM and maximum torque of 9.10 Nm at 6,500 RPM. May timbang po na 94 kilograms sa kanyang curb mass, and then sa kanya naman pong ground clearance nasa 145 mm, and then seat height 765 mm. Okay, no problem din naman sa kanyang side stand, pero advice ko lang po mga ka-riders ha, mas piliin na po natin ang center stand, lalo't matagal po natin iiwanan sa parking ang ating motorsiklo. Okay, dahil 145 po ang kanyang ground clearance at meron siyang kahit mababa po ang kanyang seat height na 765, medyo sakto lang po sa atin. Dahil tayo po ay 5'8", medyo mahaba po ang ating hita at binti. Kaya flat footed po tayo dito sa Suzuki Smash 115. Pero ang una ko pong napuna, naramdaman ko agad yung kanyang lambot ng suspension dito sa rear. Iba po talaga ang suspension niya. Kakaiba doon sa mga ibang na-try natin. Iba po yung bounce niya. Para po tayong nasa kutsyon lang. Malambot po talaga. Kahit hindi kalambutan po yung kanyang upuan, pero sa lambot po ng kanyang suspension, grabe ang lambot, ang ganda po ng bounce. Oh. Mapapansin nyo yung kanyang body talaga sumasama po. Out of 10 po ang grade ko. O ang rate ko dito sa kanyang suspension. Napaka-komportable po talaga gamitin. And then check po natin yung kanyang front brake na disc. Maganda po yung kanyang brake lever. Alloy siya. Ayan. Solid po ang kapit oh. Kahit naka-tiles po dito, kapit na kapit po yung ating front brake na disc. And then sa kanyang drum brake po na rear, medyo malalim lang po, pero malakas din naman po ang preno. Wala siyang pocket kaya maluwag po dito sa ating legroom. Ayan. Ayan, malayo po ang distansya sa ating hita. Meron po siyang bar end dito sa handle grip niya. And then maganda ho yung kanyang handle grip makapit po sa ating kamay kahit wala tayong gloves. Maganda ho talaga yung may mga design para mas kumapit.
Update naman po ngayong 2024 ng May sa price po ng Suzuki Smash 115cc na FI. Okay, ito pong nakamags ang i-update po natin ha. Okay, ang kanya naman pong cash price ay nasa 73,200. And then sa installment po, magda-down tayo ng 5,800. And then sa 1 year po, 7,895 sa monthly. Sa 2 years po, 4,690. Sa 3 years naman po ay 3,700 pesos monthly. Okay, yan po ang update kay Suzuki Smash na nakamags na. And then i-compare po natin yung kanyang price dito sa naka-spoke wheels at drum brake. Dahil dito po disc and mags. And then dito po sa kabila ay spoke wheels and drum brake. Okay, ang kanya naman pong presyo dito 68,200 po sa kanyang cash price. So mayroon pong 5,000 pesos na price difference yung dalawa. And then sa down payment po dito sa Suzuki Smash na drum brake and spoke wheels 5,400. And then 12 months po 7,395. Sa dalawang taon po 4,395. At sa tatlong taon naman po ay 3,475 monthly. Ayan ang update po dito rin kay Suzuki Smash FI na drum brake and spoke wheels. Okay, para sa inyo pong mga katanungan dito sa Suzuki Motorcycle Pagsanghan, visit nyo lang po yung kanilang Facebook account. Ayan po, nasa screen. Located po sila dito sa Suzuki Pagsanghan Aresa Complex, Barangay Binyan, Pagsanghan, Laguna.